Ayan, hello po, shout out po sa lahat. Good morning, good afternoon, and good evening po. Ayan po, maulan na panahon po, no? Ayan. Syempre may ano po tayo, may reaksyonan po tayo mga kagwapa, no? Ayan. At syempre, ngayon ang ating re-reaksyonan po ay patungkol nga po dito sa ano, paulit-ulit na lang po itong mga sponsor na ito na pumunta doon sa ano, pumunta doon sa Dait. Ayan. Yung nag-sit up na ano, nag-sit up sila kay ano po, kay Kalingap Edo at kay Dalaga natin. Yan, yan ang bigyan natin ng reaksyon, no? At syempre bago magsimula, ayan po, ayan, maraming salamat po, no? Ayan, maraming salamat po sa mga biyaya at blessing na ibinigay po sa akin kahit ay ano, habang nandito po ako sa Pilipinas. Ayan po, maraming salamat po kay ano po, ayan, Tita Lydia, ayan, thank you so much po. At maraming salamat po kay Ate Jacqueline Ducusin sa financial na binigay po niya sa akin na nandito pa po ako sa Pilipinas. Ayan po, at syempre po shout out po kay ano po, ma'am ano po, sis Laichin. Ayan, shout out po sa ano po, at syempre po kay Langga Tintin, ay Langga Christine V, Tintin, shout out po. At kay Atinor, maraming salamat po. At syempre po shout out din po kay Tita Hilien, ayan po, Estrada, maraming salamat po dahil nandyan pa rin po kayo na ano po, kahit papaano po ay nakakatulong din po sa pag ano po, sa aking financial na pangangailangan ko po dito sa ano po, sa Pinas. Pero sa awan ng Diyos, babalik na po tayo sa susunod na araw, no? Ayan. At abangan po ninyo ang kasagutan ko po kay Kapeso. Ayan, abangan nyo po. Siguro mga Monday po, abangan ninyo po ang live ko Monday. At syempre ngayon, ayan, shoutout po muna sa The Empower the Women. Sa aking mga kasamahan dyan, alam na po ninyo kung sino po kayo. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Shoutout po. At syempre po, Pamilya Dr. Lab. At syempre po, kay sa pamilya po ni, ano po, ni Rinsin. At sa pamilya Batalero, andyan lang din po kami, nakikiramdam lang. At huwag ninyo sabihin na hindi pinagtatanggol at nakiramdam lang, no? Nakiramdam lang dahil alam namin po na gamit ngayon po ang pamilya Batalero at ang Dalaga. Tulad na ng sinasabi po sa kabila at tulad ng sinasabi diyan sa bagong tagapagtanggol ko, no, ay ginagamit ang Dalaga. Pero alam po ninyo kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng ginamit. Matagal nang hindi ginagamit ni Dr. Lab ang Dalaga, no? At ngayon, hindi po yan ang topic natin mga kagwapa. Dito po tayo, no? Ano nga po ba ang nangyayari at bakit, no? Bakit ganito ang nangyayari? Ito, si Ridsin. Binaba si Ridsin dahil si Ridsin daw po ay nagsisinungaling. Ayan, pakinggan po natin ito, ang kaniya pong ano, sinasabi nila sa dating mga sponsor, no? Ayan. Pakinggan natin. Tingnan mo, isa sa may communication to si Manas. Ay, totoo ba to? Ay, naku, ay, grabe. Tingnan mo na, mamaya ko nakakailan yung boyfriend ko. Magandang kwentuhan to, Totoo ba yun? Sino nagsabi to? Tingnan mo. Ibig sabihin, kung totoo yun, na si Manas yung nag-ano doon, advance party. Ito si Manas. Grabe po, no? Kilala po natin kung sino ang tinatawag nilang Manas. Alam niyo po kung bakit niyo tinatawag si, ano po, si Ridsin na Manas? Hindi po Manas si Ridsin. Mataba lang po talaga siya as a personal. Hindi po siya Manas. Kung Manas ang isang tao, may diabetes yun. Mataba lang po talaga at chubby. Diba? Yan lang po. Pero sa kapal ng mga pagmumukha ninyo, na tinatawag ninyong Manas kasi nga po, mga guilty kayo sa mga pinanggagawa ninyo. Sino nga po ba itong sino po ba itong babaeng ito na akala mo kung sino? No? Ayan, pakinggan natin hanggang dulo. Sinasaksak pala ng talikuran si Dokla. Di ba? Kung hindi ka pa naman demonya na babae ka, kung sino ka mang hilapuntak kang babae ka, talagang pinag-aaway mo si Dr. Lab at Ridsin. Di ba? Kung hindi pa naman kayo mga buang-buang at mga syunga-syunga, magpasalamat pa nga kayo eh. Di ba? Magpasalamat pa nga kayo eh. Hindi na kayo pinapakialaman, pero pinapakialaman nyo pa rin po ang dalawa, si Ridsin at si Dr. Lab. Di ba? Ito pong mga babaeng nagsisit up po
sa dalawa. Kay Kalingap Edo at kay Beyonce. Bakit kayo nanghihimasok sa kanila? Hindi naman kayo mga magulang nila. Hindi nga maaayos ng mga magulang, kayo pa kaya? Maano kayo tingin ninyo sa sarili ninyo? Mga hero kayo? Nagdagdag lang kayo gulo at nagdagdag lang kayo ng bashing kay Beyonce. Sa totoo lang, mga hinalampak kayo. Ha? Ano bang pakialam ninyo sa mga personal na buhay nila? Ni Kalingap Edo at ni Beyonce. Nagpunta kayo doon para pag-ayusin at matapos ang issue, hindi. Mas lalong lumala ang issue, mga haliparot kayo. Ha? Sino po ba kayo para mag-ayos? Hindi nga naaayos ng bawat pamilya ang kanilang mga anak eh. Diba? Yung mga anak nga nila, hindi nila mapag-anuan eh. Kayo pa kaya na mga sponsor? Sino kayo? Ang pagkakaalam ko, hindi kayo mga sponsor eh. Diba? Gusto ninyo mag-ayos yung dalawa, para saan? Wala naman tayong pakialam kung ano nga po, nagkaayos ba o hindi. Puro ang atin lang, huwag natin panghihimasukan yung personal nilang problema. Dahil sila lang din po ang makapag-ayos niyan ng bawat pamilya. Anak po, nanay ni Edo, nanay ni Beyonce. Kaya huwag ninyong panghimasukan, lalong nababas po si Beyonce sa mga ginagawa ninyo na pabida-bida kayo. Dahil ang akala ninyo, simpleng simpleng usapin yan, may pa-sit up pa kayong nangyayari. May pa-sit up pa kayong nalalaman. Pero wala naman po talaga kayong galang sa pamilya. Di bali kay Kalingap Edo, lalaki yan eh. Kahit magsirkubalintong pa yan dyan, hindi naman talaga mahihiya yan. Kasi lalaki yan. Kahit magsirkubalintong pa yan, lalaki pa rin yan. Tapos pinapalabas pa ninyo. Na kunwari, tumakbo si Beyonce. Kung hindi tumakbo si Beyonce, ibig sabihin may nakita siya. Tapos sasabihin ninyo, close, sweet. Kapal lang mga mukha ninyong mga pakialamero kayo ay. Pakialaman po ninyo yung mga pamilya ninyo, huwag yung ibang tao. Hindi porkit na mga maliliit na sponsor lang kayo, makapag-ayos na kayo sa dalawa. Hindi ganun yung kadali. Malalim na ang mga sugat na nangyayari diyan sa kanila. May mga sugat na hindi na maaayos. May mga issue na mas malala pa sa patayan na nagaganap dito sa social media. Kaya wag na ninyong pangarapin na ipag-ayos o ayusin. Wala nang katapusang ayos yan. Dahil may mga salita ng mga hindi binatawan. At mayroon na pong mga binibitawang salita na hindi nakaaya-aya at hindi nakarapat-dapat. Diba? Ng bawat side, bawat both side, may mga kanya-kanya na pong binitawan silang salita. Maaayos pa ba? Hindi na. Kaya wag kayong pabida-bida yung dalawang babaeng pumunta doon kay Beyonce. At sana yung isa po na nakikisaw-saw, wag kang pabida-bida at tupagin mo yung sarili mo. Hindi yung puro pira lang. Baka tumanggap ka ng pera. Diba? Yun lang po. Buti nga tinanggap pa kayo ni Nanay Hansel dyan eh. Diba? Huwag na ninyong pakialaman kung ano man po yung alita ng bawat po yung ex-love team. Wala na po. At tupagin po ninyo yung bago ngayon. Kung papaano po ninyo mapapasikat o papaano po ninyo makakalikom kayo ng mga sponsor na mga mayayamang OFW tulad ng sinasabi na narinig ko. Samantalahin ang mga OFW at pagkakakitaan ang mga OFW. Yun lang po. Hanggang dito na lang ang aking reaction video. Thank you so much sa lahat and God bless po.